Nakumpleto na ng Miami ang isa sa mga record sa NBA history, ang top 8 seed na nakapasok sa NBA Finals. So ang last team nga nun ay Knicks. Pero technically number 7 kasi sila kung ibabase sa win-loss record. Yung number 8 seed na yon dahil sa play-ins. So kakaiba din ang playoffs ngayong taon dahil nung dumating ang semis, parehong sa East at sa West, ang ranking ng mga team doon ay number 1 hanggang number 8 ang seeding. Ang magtatapat sa finals ay number 1 team na Nuggets kontra sa number 8 na Miami Heat. Home court ang Denver dahil sila ang merong mataas na win-loss record. Yun kasi ang pinagbabasihan at hindi talaga yung standing. Kahit sino ang manalo sa dalawa ay record pa rin sa NBA dahil possible na first team na 8 seed na magcha-champion at first timer na makakuha ang Nuggets ng championship at magiging pangalawa na galing sa merger beside dito sa San Antonio. Si Mike Malone ang coach na susunod na may pinakamahabang tenure sa isang team. Behind to kina Coach Greg, Eric Spoelstra at Coach Steve Kerr. Since 2015 pa siya coach ng Nuggets. Rookie pa lang itong si Nikola, ando na siya. Ito na rin ang ika-6 na NBA Finals para kay Coach Eric Spoelstra. 19 Finals appearance naman para kay Pat Riley bilang coach, player or executive. 25% rate yon sa buong history, ang pinakamataas. Balik-balik finals naman sina Butler, Adebayo, Robinson, Lowry at si Tyler Hero. At isa pa si Kevin Love. Sa loob ng 5 playoffs year na pinasukan nitong si Kevin Love, 5 finals appearance din siya. Sa bubble, huling nakapasok ang Miami sa finals. Doon din ang last time na nakalaro si Jamal Murray bago pumasok ang taon ngayon. At yung conference finals, dumiretso sa NBA Finals 2020 at 2023. May history din kasi ang dalawang team na yan, lalo ng 2021 dahil nga sa picture na to, na di umano inabangan ng Miami Heat si Jokic sa may pinto. Pero ang kwento noon, binisto ni Kagawad, Duncan Robinson. Doon talaga sila pinadaan at ang nangyari, meron dumaan kasing cameraman at pinicturan talaga sila. Dahil yun kina Jokic, Morris at Butler. Yun pala, nagpa-picture lang sila talaga doon. Ayon to sa podcast ni JJ Redick kung saan doon ay guest nila si Duncan Robinson. Ang Nuggets dumaan sa tinatawag nilang tamang process, draft picks dahil 3 key players nila dumaan ng draft or sa kanila nag-umpisa naglaro. Ang Miami Heat naman halos ganun din. Meron kasi silang mga kinuha sa transaction pero yung naging focus din doon ay yung undrafted. Nang dumating si Jimmy Butler sa Miami noong 2019, 8 beses nagtapat ang Miami at Nuggets. Ito yung naglaro or hindi sina Butler, Jokic, Murray at Adebayo. Sa 8 games na yon, 1 beses pa lang tinatalo ng Miami and Nuggets. Ito yung August 21, 2020 sa bubble pa. So tingnan ko lang dito yung offense, defense at intangibles. Pero mostly sa stats to. Sa offense kasi ang Denver Nuggets ang isa sa best offensive team sa regular season. Ang Miami ang worst team sa opensa sa buong regular season. Sa playoffs, ang Nuggets ang number 2 offensive team. Meron silang 116 points per game. 49% sa field at 38% mula sa 3-point area. Hindi rin nagkakalayo ang dalawang team sa offensive rebounds. 9 per game sa Miami, 10 naman para sa Nuggets. Sa defense, hindi rin nagkakalayo yung Miami at Nuggets. Ito yung playoffs. Pero sa regular season, ang Miami ang number 2 defensive team. Ang Nuggets ang number 10. Parehong team din ang mataas sa points in the paint. Pero si Nikola Jokic, ang lagi kong sinasabi dati na number 1 sa offensive rating. So malaking game changer yun. Ang Miami pang 10 sa playoff sa opensa na 112 per game. Meron silang 47% at 33% mula sa 3-point area. Ang Denver 27 assists per game, ang Miami 24 per game. Halos parehas lang din sila na maalaga sa bola pagdating sa turnovers. 10 per game sa Nuggets, 11 per game para sa Miami this postseason. Pagdating kasi sa postseason, sila ang top 5 at top 6. 108.1 sa Nuggets para sa points allowed. Nasa 108.8 naman sa points allowed ang Miami Heat. Ito yung nai-score ng kalaban. Ang Nuggets may 8 points differential. Ito yung pagitan ng score nila at yung score ng kalaban. Ang Miami naman merong 3 points. Ito kasi yan, undersized talaga yung lineup ng Miami. Pero nakakakuha kasi yung kalaban ng 43 rebounds. Yun ang average. Samantala yung Nuggets, nabibigyan lang nila ng 38 per game.
Sila ang number 1 doon pagdating sa postseason. Pero dikit silang dalawa pagdating sa steals at sa blocks. Tig-5 at tig-4 ang dalawang teams na yon. Parehong defense-oriented yung dalawang teams. Sa intangibles naman, may papasok dito na hindi mo makikita sa stats. Unang-una, magkakaroon ng interview si Guillermo. Wala lang, sinare ko lang. Sa lineup kasi, mas bigger lineup ang Nuggets kontra sa Miami Heat. Ito yung ginagamit nila. Mostly si Adebayo yung sentro. Meron naman silang pamalit, si Kevin Love at si Cody Zeller. Sa Denver Nuggets kasi, merong Jokic, MPJ, Aaron Gordon at DeAndre Jordan. Difference maker kasi doon si Jokic. Paano siya babantayan ni Bam Adebayo? Si Anthony Davis kahit pa umiskor ng malaki dati at rumi-rebound, naiisahan pa rin siya ni Jokic. Ang Miami naman kahit shorter lineup sila, ang nilalagay naman nilang player ay yung mga perimeter defender. Lalo na yung zone defense nila. Kalimitan ko pa nakikita yung pick and roll defense ng Miami maganda rin. Tinalo naman ng Nuggets yung sinasabing best defensive team sa playoffs na hindi pa nila pinaisa, ang Lakers, dahil nga doon kay AD. Meron din naman sila mga bigger lineup na nakakatapat sa playoffs. Isa nga dito yung Bucks na talagang na-dominate noon ng Miami. Sa report din, si Tyler Hero ay inaabangan na makakabalik sa lineup sa Game 3 ng NBA Finals pero wala pang official report doon. Biggest question kasi yon para kay Hero kung makakalaro siya sa finals. At isa pang biggest question kung palalaroin mo ba bilang coach itong si Tyler Hero. Dahil nga marami nag-step up sa Miami Heat. Ang ginagamit kasing usual lineup ng Miami si Tyler Hero, Strus, Vincent, Adebayo at si Butler. Nung na-injured si Hero ang nilagay sa position na yon sa starting unit si Kevin Love until yon ng Game 6 ng Boston. Si Caleb Martin nilagay sa starting unit nung na-injured si Butler nung Knicks series. Ibinalik lang din siya sa starting unit nung Game 6 at Game 7 kontra sa Celtics. So hindi rin binabago ni Coach Eric Spoelstra yung rotation na yon. Majority kasi si Caleb Martin nasa second unit talaga. Kaya question doon kung ano ang magiging impact ni Tyler Hero kapag bumalik siya sa lineup. Sa Nuggets naman, ang isang sinasabi ni Coach Mike Malone yung momentum papasok ng Game 1. Ang Miami meron pa. Isa pa doon, galing din sa 7-game series ang Miami. Papasok din sila sa isang city na mataas yung altitude. Sinabi din dati ni Mark Jackson na isang team na maglalaro sa playoffs at sa Denver pa, kailangang mag-adjust. Si Jokic, triple-double ngayong playoffs, 30 points, 13 rebounds at 10 assists per game. Si Jamal Murray naman, 27 points, 5 rebounds at 6 assists. Pero yung stats na tinitingnan sa kanya, yung almost 50, 40, 90. Bumaba kasi yung stats na yon dahil nga sa Game 4 ng Conference Finals. Base dati kay Steph, tinatrack talaga niya ang ganong stats na 50% sa field, 40% mula sa 3-point area at 90% mula sa free throw line. Dahil sa playoffs, every possession count. Ganun level na rin kasi si Jamal Murray sa playoffs, yung stats na yon. Yung iba naman sinasabi, nakakakuha ng triple-double si Jokic pero bakit hindi siya nakikriticize tulad ng ibang player? Alam nyo na kung sino mga players na yun ang binabanggit ng mga analyst. So nabanggit ko na rin to dati. Sentro kasi siya at siya ang best playmaker ng team. Kahit hindi pa siya doktor, napapagaling niya yung kanyang mga ka-teammate. Tinawag pa noon na stats padding itong si Jokic pero iba kasi yung epekto niya kumpara sa iba nakakakuha ng triple-double.